Dahil lasing kahapon, naghahanap ng sabaw ngayon. Kaya tara magluto tayo ng tinola. So nagkayayaan nga kami, last week pa yung aming set ng banding. Oh my God, ang lakas ng kulog at kidlat. Ang hirap pag voice over, nakikisabay. So ayun na nga. At nagkayaan nga magbanding kaming mga magkakaibigan. Ang plano sana namin is mga OBR lang. Kaso, syempre, hindi naman namin pwedeng ipagtabuyan yung mga asawa namin, mga OM. So, kasama na rin namin. Kaya, ayun. Ang saya naman talaga. So, ayun na nga sabi niya, mahal, ang sakit ng ulo ko. So, need niya na rin may sabaw. So, dali-dali akong bumangon kanina at naghanap ako ng tinola. Kasi ang mahal nga ng baboy, tsaka lugi ka dahil mabuto. So, alam mo naman ang timbangan, doble-doble ang patungan, kaya ang bigat nga naman. Lalo pa ngayon, hirap ng buhay. So, nakita ko nga yung manok, sabi ko, magtinola na lang ako kasi gusto ni Mahal yung may sabaw. So, dumili na nga ako ng halagang mga 200 pesos kasi dalawa lang naman kami para may baon siya. At pag uwi niya, may pagkain siya kasi alas 2 yung pasok niya ng hapon hanggang alas 2 ng madaling araw. Oh my God, nga ako mamaya pagdating nito. So, ayun na nga, sabi ko, ano ba nangyari kagabi sa sobrang kalasingan ko? OMG, may karamong, ano ba yung ang ingay naman ng kulog? Ang gigigil ako, nagbo-voice over ako, nakikisabay pa talaga. So, ayun na nga, nagkwento siya kanina. Natawa talaga ako sa kwento. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, anong ginawa mong karumal-dumal naman kagabi? Tawa siya ng tawa kasi pinagtripan niya pala ako, si Raulo. Sabi ko, bakit iba yung suot ko? Balibaliktad pa. Natawa talaga ako ng husto. Sabi ko, ikaw may ginawa ka. OMG, ni-rape ako mga Mars. Kwentuhan kasi namin ng mga kaibigan ko kahapon. Sabi namin kung sino mga malasing, kawawa hindi mararape o hindi makaka-rape. Nung pala, mga nakinig siguro yung mga OM, ewan ko dun sa ibang mga kasamahan ko kung na-rape din yun kagabi. Hindi ko pa na itatanong, malalaman mamaya. So ayun na nga, ang lola mo nga. Sabi ko hindi ako makapaniwala. Sabi ko sa kwento niya kasi hindi niya gawain yun. Sabi niya hindi, joke lang. Kaya natawa ako. Sabi ko sana tinuloy mo na lang. Nag-enjoy pa sana yung kaluluwa ko, katawan lupa ko, kahit tulog ako. Kahit lasing ako. Kaso wala naman pala. Kwentong palaka lang pala yun. Baliw, sa sobrang busy. Kasi nga araw-araw siya halos nag-OJT. So hindi na yun importante sa amin yung mga ganong bagay. Kasi mas iniisip ko yung pang araw-araw niya na pagpasok. Siyempre, unahin mo pa ba yun? Diyos ko, kati lang ng katawan yan. Ganyan kasi ako pag nandito si Mahal. Gusto ko lagi ko sa inaasikaso, yung food niya, yung gamit niya, yung mga pagkain niya, yung mga damit niya. Gusto ko maayos lahat. Kaya ayokong natatambakan ng labahan. Minsan, after 3 days, naglalaban ako para pag uwi siya, naasikaso ko siya ng maayos. Ayoko yung pagdarating siya, tsaka ako may ginagawa. Nahassle ako, tapos yung oras ko nahahati, hindi ko alam kung sinuunahin ko, yung trabaho ko ba, labahin ko ba, o siya. So, ayun na nga, pagkaluto, sabi niya, Mahal, kain na tayo. Sabi ko, sige, kasi nagugutom na rin naman ako. Kaya yun, humigop siya ng maraming sabaw. Sus na, grabe ang pawis, tagaktak talaga. Epekto ng MP yan. At kakakanta kagabi, sinamahan para mga balik kong kaibigan kasasayaw. Diyos ko, natatawa talaga ako kasi ultimo yung mga lalaki, nakikisayaw na din. Kulang na nga lang mga mag-brat panty. Sa sobrang saya namin. Ganun lang naman kami. Yun lang naman yung libangan namin. Minsan magbabanding kami ng mga kaibigan ko, once a month. Minsan kami lang dalawa dito sa bahay. Ganun kami magkasama. At ganun din yung mga kaibigan ko, magkakasundo kami sa lahat ng bagay. Kaya ayan, nakaluto na ako. Kaya humigop na kami ng sabaw, ng sabay, di ba?